Habang sumusugod ang mga zombie, alam ni Entred na ang mga ito ay may matinding lason sa kanilang mga dulo ng daliri, kahit isang maliit na gasgas ay haantong sa nakamamatay na pinsala. Kaya karaniwan, ang mga zombie ay hinuhuli ng grupo-grupo, ngunit para sa isang tulad niya, na nakakagalaw at nakakaiwas ng walang anumang pag-aalala sa puso, ito ay napakadali. Patuloy niyang pinapatay ang mga zombie nang walang isa man sa kanila ang makalapit para saktan siya. At pagkatapos niyang matapos, iniisip niya na mahusay siyang lumaban. Sa katunayan, gustong-gusto niyang makita ito ng iba. Biglang lumitaw ang isang pangkat ng nakakatakot na mga halimaw, isang bagay na hindi nakikilala ni Entred, dahil ito ay pinaghalong mahigit sa isang hayop. Nagtataka siya kung ano ang nasa harap niya bilang resulta, at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa malapit, andun si Esther. Dahil tila kakaiba si Entred ngayon, bakit siya pupunta sa isang sapatero habang armado ng husto? Aatakihin kaya siya o kung ano? Kung siya ay mamamatay, iyon ay masama para sa kanya. Pagkarating sa bahay ng sapatero, nakadarama siya ng masamang enerhiya. At ang hindi mapagkakailang amoy ng mga spell. Tinapos ni Entred ang huling halimaw. Ngunit nakadarama ng paghinga sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Mahina ito, na parang anumang oras ay maaaring ito na ang huli. Nagtataka siya kung may iba pang demonyo sa malapit o ano, ngunit nang makarating siya sa dulo, nakita niya ang isang nakapangangilabot na tanawin. Ang kuwebang ito ay puno ng mga bahagi ng katawan ng mga tao at hayop, nakasabit sa mga kawit upang mabulok. Nakilala ni Entred ang singsing na iyon. Pareho ito ng singsing ng sapatero, ibig sabihin, ang babaeng ito ay ang kanyang asawa. Biglang lumitaw ang isang kakaibang lalaki. Sinabi niya kay Entred na gagawin niya itong kalaro ni Bamiilyo, dahil matagal na siyang malungkot. Tinanong ni Entred kung ang mga bangkay na ito ay gawa niya, na hindi naman itinanggi ng lalaki. Ngunit lahat ng iyon ay basura at mga kabiguan. Ito ang kanyang pinakamahusay na gawa. Si Bamiilyo, isang obra maestra. At malapit na rin siyang maging gaya niya. Alam ni Entred ang pinakamahusay na paraan upang labanan ang isang mage. Kailangan niyang tumakbo, dahil iyon ang maaaring magdulot sa kanya ng kamatayan. Kung siya ay mabubuhay, haharap siya sa isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan, ngunit hindi siya natatakot. Kahit na kailangan niyang subukan ng libu-libong beses, wawakasan niya ang miserableng buhay ng mage. Nagtapon siya ng isang lumilipad na kutsilyo patungo sa kanya, na tumalbog sa kanyang mahiwagang kalasag, ngunit pinahintulutan si Entred na sumugod ng tahimik. Gayunpaman, madaling itinulak siya palayo ng mage. At sa sulok, nanunood si Esther. Alam niyang may isang mage sa paligid. Hindi pa siya nagkakaroon ng labis na kapangyarihan, ngunit kung titipunin niya ang lahat ng mayroon siya ngayon, ang isang maliit na isda na tulad ng bastos na iyon ay walang kwenta. Ang mage ay nagbitaw ng isang nakamamatay na bugzo ng hangin patungo sa kanya sa isang simpleng galaw, na lumilikha ng butas sa kanyang balabal habang siya ay umiiwas. Kahit na hindi ito makita o marinig ni Entred, nararamdaman niya ang kanyang nakamamatay na intensyon. Nagulat ang mage na nakaiwas si Entred, ngunit higit pa roon ang ginawa ni Entred, at sumugod siya habang kinikilala ang lahat ng kanyang mga galaw. Noong umaga, tinanong niya ang kanyang mga kasamahan sa pangkat kung ano ang dapat niyang gawin kung kailangan niyang harapin ang isang mage sa labanan. Sinabi ni Rem na magpapana siya, ngunit iyon ay talagang walang silbi kung isa sa alang-alang ang kanilang bilis. Ipinayo ni Jackson na patayin niya ito ng tahimik habang hindi ito nakatingin. Sinabi lang ni Auden na lumapit siya ng personal, ngunit kahit na iyon ay nabigo dahil sa kalasag. Sinabi ni Ragnar na huwag siyang matakot ng labis. Lahat ng nabuhay ay maaaring patayin. Bumaba si Entred sa mage ng buong lakas. Ang hindi nakikitang kalasag na ito ay halos walang silbi sa kanyang mga sumisipol na dagger, kaya babasagin niya na lang ito na parang itlog. Naghanda ang mage ng isang atake para sa oras na pinakamahina si Entred, na ngayon na. Pinanood ng mabuti ni Esther habang papalapit ang atake, ngunit agad siyang huminahon, dahil alam niyang mananalo si Entred. Biglang nabasag ang kalasag, na iniwan ang mage na walang depensa. Kaya inihampas ni Entred ang kanyang espada nang may labis na lakas na halos hatiin niya ito sa dalawa. Para sa pader na ito, hindi niya kinailangang mamatay kahit isang beses. Bumagsak ang mage, at bumagsak din ang espada ni Entred. Nasira ito ng bahagya,
Ang impact ay napakalakas na naramdaman niya ito sa kanyang mga buto, ngunit hindi siya nasaktan. Marahil ay talagang napakaganda ng baluti na ito, at mas marami pa itong kayang gawin kaysa sa pagharang lamang sa mga simpleng hiwa. Tiningnan niya ang asawa ng sapatero, at hindi na niya nararamdaman ang paghinga nito. Sinanay niya ng husto ang kanyang ika-6 na pandama kaya napabagsak niya ang isang mage, ngunit ito ay hindi isang tagumpay. Ang layunin niya ay nabigo. Habang lumalakad si Enshred palayo, dumating si Esther, tinawag ang mage na isang hanggal. Nanatalo dahil hindi niya ginamit ang flesh golem, na nilikha upang suportahan ang pisikal na kakayahan ng isang mage. Gagamitin niya ito ng mahusay, dahil hindi ito nagawa ng mage. Mabilis na iniulat ni Enshred ang lahat sa Ferry Commander, na nagulat, at alam na kung kumalat ang balita tungkol sa isang sibilyan na pinag-eksperimentuhan sa mismong gitna ng lungsod, magiging masama ito. Dahil dito, hindi dapat malaman ng mga civilian ang tungkol dito, at hindi makikilala ang kanyang kontribusyon bilang resulta. Walang pakialam si Enshred doon. Ang buhay ng mga mamamayan ay mas mahalaga. Agad silang nagtrabaho sa pag-aayos ng mga tunnel, ang mga tao ay binigyan ng isang gawa-gawang kwento tungkol sa samahan ng mga magnanakaw, isang kwento na pinaniwalaan din ng mismong sapatero. Lumapit siya kay Enshred na may dalang regalo para sa lahat ng kanyang nagawa. Mukhang luma na ang kanyang mga sapatos, kaya iginawa niya siya ng bago. Umaasa siya na makakabalik ang kanyang asawa balang araw. Alam na niyang marami siyang nagawa, ngunit kung maaari niyang subukan kahit isang beses pa na hanapin ang kanyang asawa, magiging walang hanggan ang kanyang pasasalamat. Sandaling natahimik si Enshred, at pagkatapos ay sinabi niyang gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, pumunta siya sa isang tahimik na lugar upang pag-isipan ang kanyang mga iniisip. Tama ba talaga para sa kanya na bigyan ang lalaking iyon ng pag-asa? Mas mabuti ba kung sinabi na lang niya ang totoo? Iyon ba ang magpapawalang pag-asa sa kanya? Kung siya ay magiging isang kabalyero, mapipigilan ba niya ang mga bagay na ito? Hindi alam ni Enshred ang sagot sa mga tanong na ito, kaya iniwan niya ang mga ito sa lupa kasama ang kanyang lumang espada. Pagkatapos ng lahat ng ito, si Enshred at ang kanyang pangkat ay sumabak sa isang misyon sa pangangaso ng halimaw, sa pag-aakalang ito ay magiging kapanapanabik kahit papaano, ngunit ang mga halimaw ay masyadong mabagal para maging banta, kaya medyo nababagot sila. Hindi maitatanggi ni Enshred na ito ay para sa mga normal na tao. Dapat ba siyang sumabak sa isang solo mission? Napansin ni Rem na nababagot din si Enshred, ngunit gusto niyang hindi mabagot. Ibinaba niya ang kanyang kalasag at sumugod gamit ang kanyang mga espada, na ikinagulat ng commander ng misyon. Sinubukan niyang sabihin kay Enshred na itali ang lalaking iyon, ngunit sumugod din si Enshred, sa kabila ng mga sigaw ng commander. Habang pinapatay niya ang isang halimaw, sinabi ni Rem sa commander na huwag siyang gawing mali. Sila ang nanghawa sa kanyang kabaliwan. Hindi makapaniwala si Enshred na si Rem ang nagsasabi niyan, ngunit hindi na mahalaga iyon. Magkasama nilang pinuksa ang mga halimaw, na iniwan ang mga ordinaryong sundalo na nakatulala lamang sa kanila. Pagkatapos nilang matapos, tila hindi pa rin nasisiyahan si Enshred, kaya sinabi sa kanya ng commander na pumunta sa mga unit na nakabaluti kung gusto niya ng mas maraming aksyon, dahil nakikipaglaban sila sa mas malalakas na halimaw. Pagkatapos nun, bukod sa pakikipaglaban sa mga nakakadiring tingnan na halimaw, ang mga nakamamatay na harpy ay isa ring alalahanin, na madaling binubuhat ang mga sundalo, at pagkatapos ay ibinabato sila mula sa mataas, na nagdudulot ng malaking pinsala. Sumugod sina Enshred at Rem, at may kasaysayan si Enshred sa mga harpy. Sa kanyang maikling trabaho bilang isang mersenaryo, ang kanyang pangkat ay pinatay ng mga harpy. Malinaw niya itong naaalala, dahil mayroon siyang talagang mabubuting tao sa paligid niya. Matalim niyang binunot ang kanyang espada, dahil wala nang mamamatay pa ngayon dahil sa mga manok na ito. Nakita sila ng isang harpy na sumusugod, at bamulong ng isang matinis na hiyaw, na nagpangiwi sa sakit sa ibang mga sundalo. Ngunit hindi apektado si Enshred ng nakakalitong tunog na ito. Ilang beses na rin niyang hinarap ang kamatayan. Matagumpay niyang tinamaan ang pakpak ng harpy, at tuluyang pinutol ito sa isang huling pag-atake. Hinawakan ni Rem ang isa pang harpy at sinabi sa kanya na mahusay ang ginagawa niya, bakit hindi sila tumaya kung sino ang makakapatay ng mas maraming halimaw.
Isang harpy ang lumapit mula sa likuran, at sinabi ni Enshred na wala siya rito para maglaro. Mabilis siyang umalis at pinatay ang harpy, na nagpaisip sa mga sundalo na talagang cool siya. Hindi rin nagpatalo si Rem, at magkasama, agad nilang napagtagumpayan ang mga harpy. Naroon din sina Torres at ang kanyang grupo. Dapat sana ay tutulong sila sa kumpanya, ngunit sa puntong ito, hindi na sila kailangan. Nakita ng mga harpy si Enshred bilang isang banta ngayon, kaya mabilis nilang inalis ang kanyang armas at sumugod upang pigilan siya. Ngunit inesikaso ni Enshred ang isa gamit ang isang sumisipol na dagger. Hindi pa siya tapos makipaglaban. Alam ng isa pa na limitado na ang kanyang oras. Sumugod ito, at habang ginagawa rin ni Enshred ang parehong bagay upang makuha ang kanyang espada, na may ilang segundo na lamang natitira, mabilis niyang hinawakan ang hawakan at sumugod pataas, pinatay ang harpy. Tumanggi ng lumaban pa ang iba at umalis, na ikinagulat ng mga sundalo, na isiping mapapatakbo nila ang mga tunay na halimaw na ganito. Tiningnan ni Enshred ang kanyang ginawa. Malamang na hindi ang mga harpy na ito ang pumatay sa kanyang grupo ng mga mersenaryo, ngunit marahil isa o dalawa ang naroon. Pagkatapos mapatay ang kanyang pangkat, may dumating at tinawag siyang mahina. Lahat ng mga bastos na iyon ay namatay upang iligtas siya, ngunit ngayon siya na ang Nagel iligtas sa iba. Sabi ni Torres na dapat na silang bumalik dahil tapos na sila, ngunit iminungkahi ng isa sa mga miyembro ng squad na manghuli sila ng halimaw o kung ano paman, para hindi sila umuwing walang dala. Sinabi ng pinuno ng kumpanyang nakabaluti na meron na silang suporta para sa mga harpy, kaya maaari na silang umalis, ngunit pakiramdam ni Enshred na napakaaga pa para bumalik. Dapat silang pumatay ng kahit ilang halimaw pa. Itinuturing siya ni Torres at ng kanyang kumpanya bilang isang baliw. Kahit pagkatapos tulungan ng kumpanyang nakabaluti, nag-eensayo pa rin siya. Nagtataka ang ilang sundalo kung bakit siya nagsusumikap, tinatanong ng isa sa kanila ang isa pa kung kailan siya magsisikap din, dahil siya ay medyo tamad. Kinabukasan, kumuha si Enshred ng isa pang kahilingan, nangangakong tatapusin ito sa gabi, at kumuha ng isa pa, na nagpatawka sa boardmaster kung mayroon siyang mga clone o kung ano. Kahit pagkatapos asikasuhin ang napakaraming kahilingan, nag-eensayo pa rin siya, isang bagay na pinapanatili ng mga sundalo sa kanilang isipan, at ang isa sa kanila ay nakaramdam ng inspirasyon na sumubok din. Lumipas ang isang araw, at may sumama sa kanya. Lumipas ang isa pang araw, at ang lugar ng pagsasanay ay napuno ng mga sundalo. Napansin ng ferry commander kung gaano kakaiba ang mga taong ito ngayon, at sinabi ng kanyang katulong na sinusundan nilang lahat si Enshred. Ito ay naging isang trend na. Hindi na niya si Enshred maaaring balewalain pa, kaya dinala niya ito sa isang lugar na walang tao, dahil nakakuha siya ng ilang utos mula sa itaas para sa kanya. Simula ngayon, ang kanyang squad 444, ay itataas sa isang independenteng Clayton, na nagpapatakbo sa ilalim ng ika-4 na kumpanya. Ginagawa siyang isang independenteng pinuno ng Clayton. Hindi maintindihan ni Enshred, 5 lang silang lalaki sa squad. Hindi sila maaaring maging isang Clayton, ngunit ipinaliwanag ng ferry commander na magtatalaga siya ng mas maraming lalaki ayon sa kanyang mga kahilingan. Iniisip ni Enshred na ang pagiging pinuno ng Clayton ay maganda, ngunit magiging sakit ng ulo ito kasama ang lahat ng mga baliw sa kanyang squad. Idinagdag din ng ferry commander na ang mga pinuno ng Clayton ay malaya sa mga mabababang gawain, ibig sabihin ay magkakaroon siya ng mas maraming oras para sa pagsasanay. Agad na yumuko si Enshred at nagpasalamat sa kanya para sa oportunidad, ngunit hindi pa siya tapos sa kanya. Gusto niyang magkaroon ng duelo, at ang kanyang mga armas lamang ay ang kanyang mga kamay. Nakita ni Enshred ito bilang isang oportunidad. Matapos ang kanyang nakapipinsalang pagkatalo laban sa kanya, patuloy siyang nagsanay kasama si Odin. Panahon na para makita niya kung gaano kalayo ang kanyang pag-unlad sa labanan gamit ang kamay. Naalala ni Enshred ang sinabi ni Odin, ang labanan ay nangangailangan sa kanya na lumapit, kaya ang isang bagay na mabilis ay mas mahusay kaysa sa isang bagay na sophisticado. Sumugod ang ferry commander, ngunit ginamit ni Enshred ang kanyang laki upang harangan at itulak siya pabalik. Itinulak niya siya ng husto, sa katunayan, pinako niya siya sa lupa, ibig sabihin ay nanalo na siya. Nagtataka ang ferry commander kung ganoon nga ba.
Ang pag-propose ng tao ay talagang agresibo. Hindi makapaniwala si Enchred na ginagawa niya ang mga bagay na ito muli, ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng sapat na pagkagambala para baligtarin ng ferry commander ang sitwasyon at pumunta sa ibabaw niya. Sinuri niya ang kahinaan ng kanyang kalaban at sinira ang mga ito gamit ang kanyang kalamangan. Talagang mahusay siya para sa kanyang kasintahan. Itinanggi ni Enchred na siya ay nakipagkasundo, at sinabi sa kanya na bumaba na siya sa kanya ngayon. Humingi siya ng paumanhin habang nagpapagpag sila ng alikabok. Hindi niya lang mapigilan ang kanyang sarili. Nagtataka si Enchred kung ano ang pinagsasabi niya, ngunit hindi siya masyadong nag-abala na magtanong. Habang humuhupo ang lamig, naghahanda ang larangan ng digmaan na magising, at malapit nang magsimula ang isang malawakang digmaan. Nagsimula nang magpakilos ang mga aspan, desperadong itama ang kahihiyang natamo nila mula sa pagkatalo na iyon. Sa pagdating na ito, nagsimula ring maghanda ang hukbo ng Norelia. Isang bagong commander ng batalyon ang dumating, si Marcus, na lumikha ng isang bagong hukbo. Siya si Marcus, na kinikilala ni Christ bilang ang Warhammer. Ang pagiging narito niya ay nangangahulugan ng seryosong banta. Isa siya sa mga pangunahing opisyal sa dibisyon ng Cyprus, at hindi tulad ng kanyang hinalinhan, siya ay isang mahusay na taktiko. Habang may karanasan sa tunay na labanan, alam niya na ang mga aspan ay hindi mahinang kalaban, at ang kanilang mga hukbo ay puno ng mga mahihina na nagmamayabang lamang sa kanilang mga numero. Maliban sa mabigat na armadong corps at mga bantay sa hangganan, sa mga taong ito, mayroon lamang isang nakakuha ng kanyang pansin. Ang pinuno ng Clayton, ang tinatawag ng lahat na Spellbreaker. Naging medyo bayani siya mula noong huling labanan. Hindi niya alam kung kasanayan o swerte lang iyon, ngunit bibigyan niya siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili, at kung gaano siya kapaki-pakinabang. Dahil dito, siya at ang kanyang squad ay pinadala upang magmanman sa kahabaan ng Ilog Penhanil, isang bagay na labis na nakakainip para kay Rem. Walang pakialam si Enchred dahil siya ay nag-e-ensayo, marami silang libreng oras pagkatapos ng lahat. Kinikilala ni Christ ang lugar na ito, at kinumpirma ng kanilang pinakabagong miyembro ng koponan na malapit ito sa Crossguard, ang Aspen's Fortress City. Ito si Henry, at tinapos niya sa pagsasabi na ito ay nilikha para sa mga layuning militar, katulad ng pagkakaroon nila ng mga bantay sa hangganan. Alam ni Christ na malamang na mangangalap sila ng maraming impormasyon tungkol sa kanila, ngunit ayaw ni Rem na pumunta, at sinabi ito kay Enchred. Medyo napilitan siya sa sitwasyong ito. Hindi niya maaaring tanggihan ang isang utos mula sa commander pagkatapos ng lahat. Hula ni Rem na pupunta rin siya, kung ganoon nga. Ngunit biglang may dumating, na nagpapahayag na iniutos ng commander ng batalyon na sundin nila ang kanyang mga utos, bilang bagong pinuno ng squad. Tiwala si Andrew na susundin nila ang kanyang mga utos, ngunit biglang lumapit si Rem. Ipinagmamalaki ang kanyang kabangisan, at nagtanong kung bakit may maliit na insekto sa kanilang sulok. Sinabi ni Andrew na siya ang bagong pinuno ng squad habang nanginginig, na nagpatawa kay Odin. Ngunit hindi makapaniwala si Ragnar na ang isang batang lalaki ay ang kanilang pinuno ng squad. Hindi sumuko si Andrew. Kung may problema sila, dapat nilang paglabanan ito. Nagboluntaryo siya para makipaglaban sa tabi ni Enchred. Gusto ni Rem kung gaano siya katapang. Gusto lang ni Odin na magunat ng kaunti ang kanyang mga kasukasuan, at hula ni Jackson na sapat na ang isang daliri. Sinabi ni Enchred sa kanila na maghinay-hinay sa kanya, ngunit nagmamakaawa ang kanyang bodyguard na itigil niya ito. Nagtanong siya kung bakit. Mukhang nagkakasundo silang lahat, sa kanyang pananaw. Kung nag-aalok si Rem ng duelo sa isang tao sa unang pagkakataon nilang magkita, ibig sabihin ay gusto niya ang taong iyon. Ngunit iniisip ng bodyguard na malamang napapatayin din niya ang taong iyon. Patuloy na sinusubukan ni Andrew na lumaban habang nanginginig ang kanyang mga binti. Samantala, hinihiling ng bodyguard na itigil niya ang labis na pag-provoke sa kanila. Tinanong ni Henry C. Enchred kung marami siyang alam tungkol sa heograpiya ng ilog na pupuntahan nila. Medyo mapanganib ang lugar, kaya sasabihin niya sa kanya ang kanyang nalalaman kapag umalis na sila. Nang gabing iyon, umalis si Enchred, ipinagmamalaki ang kanyang bagong baluti. Nakilala niya si Torres na humulan na siya ay pupunta sa tungkulin. Narinig din niya ang tungkol sa kanyang promosyon. Pareho na sila ng ranggo ngayon.
Hindi maihambing ni Entred ang kanyang sarili sa pinakamahuhusay na sundalo ng hari, ngunit pakiramdam ni Torres na walang pakialam ang sinuman sa ganoong bagay. Tinanong niya kung ilang taon na siya, at sinabi ni Entred na 30 na nagpagulo kay Torres. Mas matanda siya sa kanya, at mayroon siyang gwapong mukha. Tinanong ni Entred kung tungkol saan ang misyon. Ipinaliwanag ni Torres na tatawid muna sila sa Penhanil. Ipapaliwanag niya ito ng mas detalyado kapag dumating na ang iba. Dapat silang magpahinga ng kaunti. Sumang-ayon si Entred, at nagsimulang mag-swing ng kanyang espada. Tila ito ang kahulugan ng pahinga para sa kanya. Hindi makapaniwala si Torres kung gaano siya katatag. Nagsasanay siya ng husto, at kinikilala siya ng mga tao. Guwapo rin siya para sa kanyang edad. Napansin ni Entred ang killing intent na nagmumula kay Torres, ngunit ang totoo ay matinding inggit lamang ito. Bumantong hininga si Torres, naalala na ang record nila sa bahay tuluyan ay 14 hanggang 6. At least mas magaling siya sa labanan. Ngumiti si Entred dahil iyon ay nakaraan na, ngunit pinaalalahanan siya ni Torres na hindi lang siya ang lumakas. Natutuwa si Entred na marinig iyon, at inihanda ang kanyang espada para sa isa pang matinding labanan. Si Torres ang unang sumugod, ngunit gumanti si Entred, na nagtulak sa kanila sa isang mabilis na palitan ng mga taga. Alam na ni Torres mula nang panuurin niya itong lumaban sa mga harpy, ngunit ang basurang ito ay hindi mailarawang lumakas. Hindi siya maaaring bumagsak ng ganito, kaya inilagay niya ang kanilang dalawang espada sa lupa at sumuntok. Isang bagay na hindi maintindihan ni Entred, ngunit agad niyang nakita ang dahilan at bahagyang nakailag. Ang nakatagong kutsilyo ay samugat sa pisngi ni Entred, ngunit mas humanga siya rito kaysa matakot. Ito ang nakatagong tekniko ni Torres, nakatagong kutsilyo, at hindi niya kailangang hiwain ang kanyang singsing na daliri para dito. Ngumiti si Entred, kaya naisip ni Torres na tatawagan niya siyang duwag. Ngunit sa totoo lang ay cool na cool ito para kay Entred, at gusto niyang matutunan kung paano ito gamitin. Hindi makapaniwala si Torres, ngunit pumayag siyang turuan siya ng ilang mga trick. Dumating na ang bangkiro, ngunit hindi man lang nila ito napansin habang sila ay nagsasanay. Kaya napatanong ang matandang lalaki kung tatawid ba talaga sila ng ilog. Sa kalaunan ay nakatawid sila, ngunit kahit sa bangka, patuloy na nag-aaral si Entred. Dumating sila sa kanilang destinasyon nang sumikat ang araw, alam ni Entred na dapat silang makipagkita sa isang recon team. Ngunit hindi niya alam kung saan ang tagpuan. Iminungkahi ni Torres na maghilamos muna sila. Basang-basa na sila ng pawis mula sa kanilang pagsasanay. Hindi maitatanggi ni Entred iyon matapos niyang amuyin ang kanyang sarili, kaya pareho silang lamusong sa tubig. Lumingon si Torres nang haborin ni Entred ang kanyang pantalon, at nakita ang kanyang tunay na espada sa labanan. Mas lalo siyang nainggit ngayon. Ang kanyang diwa sa pakikipaglaban ay tuluyang nawala. Hindi maintindihan ni Entred, at hiniling niyang sumugod ito kung handa na siyang makisparring, ngunit hindi naman nakikipag-spar si Torres. Biglang nagsalita ang isang babae. Matagal na niya silang hinahanap, at narito lang pala sila, naliligo ng walang inaalala. Nagulat si Entred sa kanyang presensya, dahil hindi niya ito naramdaman. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang makalapit sa Cross Guard bago matapos ang araw, kaya dapat silang magmadali at lumabas. Tinanong ni Torres kung paano niya iyon gagawin habang nakatingin ito, ngunit wala itong pakialam sa makikita nito, kaya dapat na silang lumabas. Unang lumabas si Entred, na nagpahintulot dito na makita ang kanyang espada sa labanan, isang bagay na sulit tingnan. Napansin ni Torres na halata ang mga mata nito, ngunit nangako ito na tinitingnan nito ang kanyang abs. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Entred bilang Finn. Inaasahan niyang makatrabaho siya. Tinanggap ni Entred ang kanyang kamay, habang iniisip ni Torres kung hindi ba karapat-dapat ang kanyang abs. Habang sila ay naglalakad, ipinaliwanag ni Finn na bago nila pag-usapan ang misyon, dapat niya munang ipaalam sa kanila ang tunay na sitwasyon. Ang kanilang especially iya sa loob ng Cross Guard, codename Cat, ay nakakuha ng ilang kritikal na impormasyon, na dapat nilang natanggap 4 na araw na ang nakalipas. Ngunit hindi sumipot si Cat sa kanilang tagpuan, at hindi na nila ito makontak mula noon. Tinanong ni Entred kung nasa panganib ba sila, na siyang iniisip ni Finn, kaya lulusubin nila ang Cross Guard upang iligtas sila.
Ang mismong harapan ng lugar na iyon ay lupain ng mga halimaw at hayop. Ginagamit ito ng kaaway bilang isang lambat. Ito ay isang natural na hadlang, kaya hindi sila masyadong nagpapatrolya sa lugar na iyon. Mayroon din silang mga ruta ng paglusob. Una, gagamitin nila ang dog hole, isang daan na karaniwang ginagamit ng mga smuggler, na alam ng mga gwardya, ngunit pinipili nilang baliwalain ito. Pagkatapos nito, aakyat sila sa pader ng lungsod sa sandaling Gum Abbey, na pisikal na nakakapagod, ngunit ito rin ang pinakaligtas. Ang huling opsyon ay magpanggap bilang isang grupo ng mga mangangalakal at pumasok, ngunit nangangahulugan ito na dadaan sila sa pangunahing tarangkahan, na mapanganib, bagamat mas maginhawa kaysa umakyat. Ang kanyang mga miyembro ng Phaeton ay mananatili sa tagpuan. Baka sakaling sumipot si Kat, kaya silang tatlo lamang ang pupunta sa crossguard. Ang hirap ay halos pareho kahit anuman ang kanilang piliin, kaya maaari silang pumili. Alam ni Enshred na hindi ito magiging ganoon ka-simple. Sa tingin ni Torres ay dapat siyang pumili dahil alam niya ang sitwasyon, kaya pinili ni Finn ang dog hole. Aalis sila sa umaga. Pagkatapos Gum Abbey, patuloy na nagsasanay si Enshred, ngunit ang pinakamarami niyang magawa ay maghagis ng bato ilang pulgada mula sa kanya. Nagtataka si Torres kung paano pa siya natuto ng pag-e-espada sa ganoong mga kasanayan. Dumating si Finn sa kanilang tulugan. Nagtataka siya kung bakit nila nilaktawan ang hapunan. Ngunit ang ginagawa nila ay naglalaro ng kanilang mga kamay. Sabi ni Enshred ay nagsasanay siya, kaya sinabi ni Finn na magpalakas muna siya. Ang isa sa kanyang mga miyembro ay nangangarap na maging isang chef, at ang jerky na ginawa niya ay kahanga-hanga. Parehong sumang-ayon sina Enshred at Torres na ito ay hindi kapani-paniwala, at iminungkahi ni Finn na humingi sila sa kanya ng higit pa. Ang kanyang mga magulang ay may tindahan din sa border guard. Dapat nila itong bisitahin para kumain. Sinabi rin niya sa kanila na huwag silang matulog sa lugar na iyon, lalo na sa ilalim ng dilaw na bato. Alam ni Enshred na may Viper doon. Natutunan niya ito mula sa isa sa kanyang mga kasamahan sa squad na isang mangangaso. Nagulat si Finn sa kung gaano siya kahanda. Tinanong ni Finn si Enshred kung gusto ba niyang magsanay kasama niya, ngunit sa paraan ng mga adulto. Naguluhan si Enshred, ngunit nilinaw ito ni Torres para sa kanya. Binibigyan siya nito ng motibo. Sa tingin ni Finn, kahit na magaspang siya, mabait naman talaga siya sa mga lugar na mahalaga. Tinanong ni Torres kung okay lang sa kanila na huwag gawin ito sa harap ng kanyang jerky, ngunit tumanggi si Enshred. Nagtataka si Finn kung bakit noong una, ngunit naalala niyang nakikipag-date pala si Enshred sa ferry commander. Sayang naman. Hindi maintindihan ni Enshred, kailan pa ba naging kumpirmadong katotohanan ang biro na iyon. Umalis si Finn habang sinasabi sa kanya na dapat silang magsalita ng casual mula ngayon. At inutusan silang magpahinga, dahil mahaba ang bukas. Habang nagpapahinga si Enshred sa ilalim ng pulang buwan, lumabo ang kanyang isipan, at lumitaw ang bangkiro. Dahil dito ay bumangon si Enshred. Matagal na niyang hindi nakikita ang basurang iyon. Ibig sabihin ay mayroon itong dapat sabihin sa kanya. Naaalala rin niya na humingi ng tawad ang ferry commander para sa isang bagay, ngunit ito ay talagang nagpangiti sa kanya. Alam niyang ang misyon na ito ay isa pang malaking pader na dapat niyang lampasan.